The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Good morning, good morning, good morning! 10:03 na po ng umaga. Kayo nakikinig sa DZRJ 810M ng Double R sa Radyo Bandido. Ako po si Ricky Zunga. Kasama ko siyempre ang gwapong-gwapong naka-checkered. Ang paboritong polo ni dating Pangulo Duterte yan, Kuya Ruel. Ganun ba? Hiniram ko lang ito, hiniram ko lang. Okay, di ko totoong balita na namatay na si Pangulong Duterte. May kumakalit ka yan. Yan nga yung problema eh. No? Daming fake news talaga eh. No? Okay, pero sabi ni Pangulong Duterte, sabi niya, wag na kayong magtakal dahil tayo namamatay. Ang tanungin nyo, ano sabi niya? Ba't buhay pa to? Yun, sabi niya. Talaga nakakatawa na yun si dati Pangulong Duterte. Wag daw magtaka. Ang magtaka kung bakit buhay pa to. Yun, ang daw. Anyway, it's June 22, Saturday. Kuya Ruel, at Saturday, June at July, August, September, October, piling up candidates. Mainit-init na. Ilang buwan na lang, no? Oo nga. Ang bilis lang. Politika. Oh. Anyway, Kuya Ruel, teka, batiin natin ang dating Police Maynila na ngayon ay NBI Director, National Bureau of Investigation Director. Dating SWAT, di ba? Naging piskal, naging judge. Aha. So marami ang sharpshooter yan, di ba? Ng SWAT. Yan si Jimmy Santiago. Ayan, nanumpa na nga siya kay, nag-o-taking siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Jimmy Santiago, kuya rin, daming pinagdaanan yan. Graduate pala siya ng PCCR, no? At kumuha ng abogasya sa MLQU. Habang habang Police Maynila siya, habang siya sa SWAT team. Nag-aaral siya ng pagka-abogasya. Sa MLQU. Ang maganda talaga sa MLQU. Tapos ang haba na, nagturo din pala siya sa Emilio Aguinaldo College at maging sa PCCR ng criminal law. Ang dami. Tapos ito yun nga, na-appoint siyang muna sa Maynila, di ba? Naging MTC judge siya. Kasi ganun muna MTC judge ka, Metropolitan Trial Court. Pagkatapos, maging RTC na. Yan, Regional Trial Court sa mga Manila. At sa huli yata niya sa Tagaytay. Yan. At bago pala nito, naging siya, di ba? Naging prosecutor nga ng Department of Justice, no? Diyan sa Manila. Di ba? At ayan, congratulations po Sir Jimmy Santiago bilang bagong NBI Director. Welcome na welcome siya sa NBI, Kuya Ruel, no? Dahil maraming kaalaman, di ba? Yan. At alam mo, ang daming achievement ni Sir Jimmy Santiago. Naging 10 outstanding policemen of the Philippines din pala siya, no? Ang Philippine JC noong 2009.
at naging outstanding criminologist by the Professional Regulation Commission in 2012. So, ang daming achievement. Pagka determinado ka at porsigido ka, Walang hadlang. Di ba? oo. Walang hadlang. Tsaka dapat nakapokus ka kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Ayun. Maraming maraming mga kabataan na hindi ganoon. Iba focus niya, TikTok eh. Anyway, congratulations NBA Director Jimmy Santiago. At isa pa Kuya Rued diyan sa dahil araw ng Maynila Oo. sa Lunes, holiday sa Lunes, no? Congratulate natin. Sino? Si Police Lieutenant Colonel Roberto Mupas. Ano siya? For being outstanding Malileño in the field of peace and order. In the field of peace and order, ididiin natin yan. In the field of peace and order. Yan. Oy, congratulations Police Lieutenant Colonel Roberto A. Mupas. Siya ang hepe ng Police MPD Station 11 ngayon. MPD Station 11. Congratulations po Lieutenant Colonel Roberto Mupas. Ang Congratulations. pagbati rin sa inyo ng mga tauhan niya dyan. Dyan sa Gandara at sa iba pa. So, si Nakakasakop yan. Sergeant Rolly Caranto. Congratulations po, Sir Colonel Lieutenant Mupas. Mupas. Yan. Yan, okay. Sa ating namang tanong na mainit hanggang ngayon natabunan na yung resignation, yung unang resignation O ngayon, ito na yung sa issue ng West Philippine Sea. Sa ating tanong na, ano bang masasabi nyo? Sa panibago na naman. Pangharas naman. Pangaras na naman. Ano ba yan? Walang katigid-tigid. Pambubuli. Pero ito, hindi na pangaras to. Kuya Ren, may hawak ng palakol na. Oo nga Di ba? Nang butas na ng dataable boat. Provocating na yan, di ba? Oo nga Pero hindi pa rin kinukonsider ng Malacanang na isang arm attack yan. O act Pero of war. siyempre, binabati natin at kinocongratulate din natin yung mga Philippine Coast Guard. Bakit? Kahit pa paano nagtimpi kasi... Ang haba ng pasensya. Oo. Kasi di ba, alam mo na, pagka gumawa sila ng action, baka siyempre mag-trigger ng medyo bad effect, di ba? Pero nakita nga natin na medyo matindi yung konfrontasyon. Ang tanong natin, ano ba masasabi niyo sa panibagong harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga Pilipino? Kayo po'y magbigay lang ng reaksyon, opinion. At i-share nyo ang aming live episode ngayon. Tatlong ating bubunutin. Na 100 pesos GCash all load. Pero bago yan, Kuya Roy, nakaraan natin itong BTS. So, yung mga nanalo, BTS meron pa tayong isa o dalawa hindi pa napadala. Tsaka itong King Serbal, meron pang, ito ang pinamimigay namin, worth, ano ba ito, Kuya Roy? Worth 1,500. 2,005. Okay. Yan at yung iba nakatanggap na. At ang poll question na yun, siyempre, hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety moto. Yan. At na mayroon silang planta dyan sa may Santa Maria, Bulacan. Yan. Proudly Philippine made. At saka nakapasa yan. May Philippine standard. Yan. Okay, thank you, Motoman. Yan. Okay, ulitin namin sa mga nakikinig late tuner na kami po'y mamimigay ng hindi na yung BTS hindi na King Serba. Tapos na Father's Day. Tapos na. Bibigay ho namin ngayon 100 pesos GCash all load. Yan simple lang ang gagawin i-share nyo ang aming live episode ngayon o mag-comment kayo sa aming tanong. Okay, sa oras at 10 na. Basahin natin, Kuya Ruel, ng mga piling ulo ng mga balita nitong nagdaang linggo. Arm attack itinanggi ng gobyernong Pilipinas sa huling harassment ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, cause of concern lamang ito. Kahit na may hawak ng palakol, Tsaka nambutas na. Oo, 'di ba? Hindi raw arm attack pero sa sa ibang opinion ng mga analysis arm attack na 'yun 'di ba? May hawak ka ng weapons Oo. Mga ilang pangalan sa akademya lumutang bilang kapalit ng nagbitiw na si BP Sara Duterte sa DepEd, Chair Popoy De Vera at Synergia Foundation Mildiva Nene Guevara, inendorso ni Albay Congressman
Joey Salceda. Oo, wala pang lumulutang. Pero Kuya Roy, kinokontak natin si Senador Wing Gatchalian. Siya ang chairman ng Committee on Basic Education. Na paano kung siyang alukin? Di ba sabi, sana hindi daw politiko. Politiko. Pero baka exempted siya. Baka siya halukin. Kasi naalala mo si Secretary Remulla, congressman ng Cavite, di ba? At pinull out at nag-resign bilang congressman. At ngayon is Justice Secretary. BP Sara, hiniling na pangunahan ng oposisyon. Pero si Liberal Party spokesperson at dating Senadora Laila De Lima, sinabing walang kredibilidad at integridad si BP Sara na maging oposisyon. Napakaaga pa nga. Paano yung oposisyon to? Davao City Mayor Baste Duterte, minatikos si Senador Bongo dahil sa pagiging busal ang bibig sa mga nagaganap sa lungsod ng Davao. Suspension ni Mayor Baste umuugong. Pero ang ano naman daw ni Senador Bongo, busy lang siya. Busy lang siya. Busy as a bee. Busy, busy ka, Bongo, labor group, sinusulong si dating Vice President Leni Robredo matapos umugong na nagnanais si BP Leni na tumakbong mayor sa Naga City. Pero wala raw sa option ni dating BP Leni ang tumakbong sa national election. Gusto maging mayor lang. Oo. Taga doon siya. Ang dami mga babaeng gusto maging mayor, Hindi na mayor na. Senado, imbestigahan ang muling pagkalat ng gambling text scam. Senador Joel Villanueva, niniwalang may kaugnayan ito sa mga Pogo Hub na nire-raid ng otoridad. Pero nakaranas ka na ba yan, Kuya Ruel? Sabi allegedly, yung mga text scam, kasabot yung mga ibang empleyado May isang telco kung, di ba, nagpa-line. Bagong-bago yung SIM card ko, bagong-bago yung number ko. Mga ilang oras lang may nakatanggap na ako scam. So parang inside job, gano'n? Kasabot yun ng mga na siguro may commission sila bigyan mo. Tanggap ka agad ako ng mga loan, etc. Bakit nila gawin yung katalinuhan nila sa maganda, hindi sa masama, ano? Oo nga Anyway, si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, bahagi raw ng isang malaking sindikato ng kriminal ayon niya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mayor Guo, kinasuhan pa sa DOJ. Lumilit ang mundo ni Mayora Guo, Kuya Ruel. Ano nga Pangulong Marcos, pinasuspende sa PRA o Philippine Reclamation Authority ang paniningil ng toll sa Cavitex sa loob ng 30 araw. Good news yan, di ba? Di ba? Malaking kabasan yan, di ba? Kasi hindi dumadaan doon. Dumaan ka na rin ko libre na nga dumadaan. Kahit na wala kang pupuntahan, dumaan ka na rin. Makalibre lang. Ganun hindi ako, pero pero ako sinete na libre sa LRT, pabalik-balik sa LRT na libre sa LRT, may oras Kasi mahal sumakay ng roller coaster. NBI inaresto ang 3 hackers ng mga government website. Isa sa mga ito ay kabilang sa isang media outlet na inuutos umanor sa kanya na i-hack ang mga government website para maging laman ng kanyang content, news article at social media platforms. Parang may hindi binanggit ng pangalan, kasi parang yung may isa akong na-intercept, ang galing niya, nakakuha niya yung mga impormasyon. Paano niya nakuha? Gano'ng kalaki yung resources niya? Baka ito nga parte to. Ng pag-hack nakuha mo yung mga personal na nakaka-impormasyon na hindi nakukuha ng mga mainstream media gaya natin Ito yung mga vlogger, ang galing Yun pala, meron silang kasabwat na parang insider ang tawag dyan, Oo. Quezon City, nangunguna sa paglago ng kita. Maynila at Marikina, bagsak. Maynila, nanguna naman sa may pinakamalaking utang na LGU sa buong bansa ayon sa DOF, Bureau of Local Government Finance. Oo nga, ayan umutang sinabi na, umutang kasi. Utang kasi ng umutang Pero hindi naman siguro masama umutang Kuya Ruel, di ba? Pero dapat wala ba totoo ba na walang negosyante na hindi nangutang?
Oo, lahat naman may. Basta negosyante ka, may utang ka. Pero siyempre ang utang, pinag-aaralan yan. Hindi utang ka na utang eh. Gaya, paano pag-aaral ang dapat gawin niya, Kuya Ruel? Siyempre, di ba, usually, pagka ikaw uutang, dapat meron ka ng fix na paglalagyan ng utangan mo. Di ba? Pag inutang ko to, at nilagay ko dito, ininvest ko dito, automatic, meron kang makukuwang income. Na yun ang pambayad mo? Oo, yung iba kasi, uutang. Utang na ng utang, Pero ang pag ginamit niya is liability. For example, umutang siya pambili ng sakyan. Hindi naman niya kailangan eh. Sayang lang. Oo, sayang lang. Di ba? So pag uutang ka, see to it na meron kang paglalagyan at talagang magkakaroon ka ng income. Na para pambayad mo sa utang. Yes. Mga utang ina niya. Utang Utang na naman. Yung pulis, ito yung nagbare, pulis na nutok ng baril sa isang motorista sa Morong Rizal, sinailalim na sa restrictive custody. Pero ito ibigong pangalanan ni Rizal Provincial Chief o Director Police Colonel Felipe Marago, no. Na ano ba 'yan, yung nakat lang daw kasi siya no. O kaya iniito siya. Malay mo ano siya, hindi kasi identified malay mo kung hold-upper siya, di ba? Tama. Di ba? Kaya siguro ayaw minto ng driver. Diba? Kasi minsan yung pulis, hold-upper na rin. Di ba? Hindi, may nakita tayo doon sa probinsya. Di ba may nakulong nga? Di ba may nakusuhan na dalang pulis, di ba? Hindi, meron din namang nagpulis-pulisa na nagsuot ng uniform. Yung pumasok sa isang pawn shop dyan sa bandang Isabela yata na member pala ng yung Martilyo Gang. Yung sa pawn shop. May kagaya doon sa di ba? Yung nagpanggap na MMD. Ang dami rin. Meron din naman. Nag-extort, di ba? In fairness din sa mga MTPP, may nahuli rin sila. Naka-uniform pa. Naka-uniform pa. Nakita mo ba yan? Sa may kanto na dinadaanan din natin yan. Sa may kanto ng Quirino at South Superhighway, di ba? Magaling mag-invest. Kasi sabi niya, pag ang investment ko rito, uniform lang. Pero balik ang kita. Balik kita. Okay. Talaga, Q-Fever, the mga imported meat products, malaking banta sa industriya ayon sa Department of Agriculture. Kilawing kambing at baka, pinagbabawal mo ng kainin. Ikaw ba kumakain ka ng kilawing, Kuya Ruel? Kasi parang di luto yun, bababad mo lang sa suka. Marami ito, mga manginginom. Sibuyas, di ba? Bibihira akong kumain ng ganyan kasi hilaw yan eh. Di ba? Makaka-apekto ako. Yung talaba. Kilawin talaga yan, Kuya Ruel. Baka talaba. iba yung pinag-uusapan natin. Saka kilawing, yung parang isda ba? Isda? Isda, binababad sa suka. Okay, kilawin. Kasi libre eh. Libre ba? Pag may bayan, hindi ako makatikim. Hindi, kasi pero ito, pinagbabawal ngayon dahil nga kasi doon sa Q-Fever na itong sinasabi na mula sa mga imported meat products. Pero, Kuya Ruel, binabanggit natin yung nangyari sa WPS ay yung mga produkto pala natin na ine-export ng mga prutas gaya ng durian, mangga sa China. No. Ay binabalik, nire-reject dito. Yun binabalik ng China. Di parang dito nyo narinig lang yan parang ina-economic embargo na tayo ng China. Di wag hindi natin tanggapin yung mga produkto nila. Di wala nang mabibili ng mga dekadenteng mga produkto. Hindi, yan minsan mayroong good points yan eh. Para magkaroon tayo ng sarili nating yung initiative na gumawa ng sarili nating product. Hindi umasa. Na hindi tayo aasa sa ibang, di ba? Kasi mura raw paggawa ng Kaya nga mga kailangan natin produkto nila isipang mabuti. Di ba? Okay, ito nakakalungkot kami yung bantog na hostage negotiator sa Manila bus hostage tsaka dun sa Green Hills hostage taking na si General Orlando Yebra Jr. Yumao na ho. Naalala mo ba yan, Kuya Ruel? Siya yung negotiator nung nagkaroon ng yung hostage drama doon sa Quirino. Kalmado ka Quirino Grandstand, di ba? Quirino Grandstand na may 8 Hong Kong national nang napatay. At siya 57 lang si General Yebra. Naging pulis Manila Police to, Kuya Ruel. So 57 lang, napakaagaw. General ho siya na huli niyang sa may Eastern Police District. Pakikiramay ho sa pamilya ni General Orlando Yebra. Okay, ang balitang ito ay atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ay mabibili yun sa Mercury Drug nationwide. Yan. Okay, 10:21 na po ng umaga sa mga may lakad dyan, ha. Gising-gising na. RJ na. O RJ, gising na. Okay, sa aming tanong, at magbigay lang ho kayo ng reaksyon at opinion. Tinan natin ang sentimiento ng ating mga kababayan, Kuya Ruel. Dito sa usapin na to, ibang level na no? Parang dati, pangaharang lang, bully-bully lang. Ito medyo may kasama ng parang pananakit At dami sa property na. 'Di ba? Kitang-kita naman dun sa ginawa ng ng mga Chinese Coast Guard, no? Pero binuhusan natin ng tubig yung Kuya Roy. Tubig ba 'yon? Sana nga ihi na lang. Kaya ba sabi, para siguro sinabi ng Chinese, ang pangin ng ihi. Bakit nagagalit Ihi. Ayun, paano? O kaya yung Iba-iba to ro, no? Tignan natin kung ano kayo magiging reaction naman kayo, no? May ganun no? Yung di ba? At ayun may ibang pero sabi ng Malacanang minsan nakakaano pa natumawa pa si Executive Secretary Lucas Bersamin doon sa usapin na yun na hindi raw armed conflict yun. Parang isa cause of concern lang. Pero may damage na ginawa di ba? Sa property mismo. At nakakayang sabihin, nakaharap mo yung AFP, Chief of Staff, at yung Philippine Navy Admiral. At sasabihin na hindi siya armed conflict. Dapat i-declare na armed conflict, pero hindi naman ibig sabihin na mag-declare tayo ng war. Armed conflict na yung ginagawa ng armed attack na yung ginagawa ng Chinese Coast Guard. Okay. Sa pagbibitiw ni BP Sara, kinokontak natin si Senador Sherwin Gatchalian, no? Kaso wala pa siyang reply, no? At pero sinabi nga niya ako yung Ruel sa mga previous interview sa kanya, dapat hindi politiko. Tama 'yan. Sabi rin ng aking kapatid na isang guro, dapat ang iupong DepEd Secretary yung galing sa DepEd o galing sa akademya. Kasi alam na niya operation, alam na rin niya yung organization, mas mabilis, di ba? Tama. Kaysa yung mga ngapa-kapa. Ano na kaya mangyayari ngayon sa Matatag? Matatag program niya na di mababaliwala yun. Hindi na Matatag yun. Lusaw na yung Matatag. Pwedeng baguhin. Anong gagawin papangalan? Mas matatag. Wala na nga. Wala na nga. Pero si BP Sara, ako yung Roy, may 30 days transition period. May grace period siya bago siya officially wala sa DepEd. So, hanggang kung June 15 siya, July 15 yung talagang formally na lisanin niya yung DepEd. Kasi dahil ililipat pa yung iba pang mga dokumento, yung Matatag, ililipat din kaya. Tingnan natin kung sino yung maupong dyan. Yung Kuya Bongbong mo dapat, Kuya Roel, matalinong matalino siyang mamili. I-evaluate niya mabuti kung talagang karapat dapat. Gano'n naman lagi. Kaya nga tumatagal minsan maglagay ng ang tagal na ako yung Roel, nakaka2 taon na si TV Babong, nahirapan pa rin maghanap. Kaya di nga tayo naniwala doon sa unity team, umpisa pa lang dahil wala sila pinagkakaisahan. Tama, kaya lumalabas kaya sinabi ni BP Sara na ang unity team is for the election lang. So ang daming nabudol. No, pero dapat ang unity is forever dapat yan. Kasi tingnan mo, pagka hindi tayo united, di ba? Kita mo, watak-watak. So, mabilis tayo ampihin, mabilis tayo bully. Pero pagka solid tayo, talagang united tayo, hindi nila pwedeng banggain. Diba? Paano ngayon nga? Wala nang unity, Kuya Roy. Hindi, tayo gagawa. Unity sa... Hindi, wag tayong magsasawa na dapat lagi natin sasabihin na magkaisa. Ayan. Alam mo, narinig ko yan noong 1986 pa sa Revolution magkaisa. Hanggang ngayon hindi pa magkaisang... Pero sabi ni Antonio Luna, Ariel, di bali ng mas okay pa raw na kesa ang dalawang Pilipino
na magkaisa. Alamin ni Ariel yan. Sa Antonio Luna, ano yan, story, mas okay pa rin pagsamahin ng ang langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino. Ganun ba? O na magkaisa. Pero Ayun alam mo nasabi yung, ni Gerald Luna. yung gitna ng langit at lupa. Ano ba ang gitna ng langit at lupa? Siyempre at Okay, 10:26 na po na umaga. Kayo po'y nakikinig sa aming programang sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810 AM. Kami mapapanood nyo sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng digital boxes, sa Facebook, sa YouTube, sa aming fanpage po. Huwag nyo kalimutang i-like at subscribe sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Ayan. Uy, basahin natin mga nag-comment. Sa live? Oo, sa live. Okay, ang sabi niya. Sabi, ito naman mga bumabati kagaya ni JC Son Fernandez. Bumabati siya. Hindi ko pa natanggap. Matatanggap po niyo ba? Okay, maganda. Yung ba yan? Okay. Ito kay Romel Kayabyab, awan pa rin sharer badge. Bigyan natin ng badge to. Like, Anyong, good morning po mga sir. Kay Joe Zamora, good morning po Sir Ricky and Ruel at Amari. Good morning Sir Ricky and Sir Ruel. Bakit laging si Ricky na uuna? Di Ruel. Kay Merlinda Valencia, wala nang masabi sa China. At good morning daw kay Frederick Franco, kay Jesuit Valencia, Masan Tos Cabausan, Pilipinas. Kay Nolito Ong, Bongo, magsalita ka na tungkol sa Pogo. Baka ka Pogo, Po at saka Go. So, Romuel Kayabyab, hindi ba pwedeng may kasama silang sasakyan na makaalyado ng US o Japan sa resupply mission? Okay. Nako, maraming salamat sa mga nag-comment, nag-share ng aming live episode. June 22. June 24, araw ng Maynila, holiday sa Maynila, di ba Kuya Ruel? Okay, siguro hintayin lang natin kung nagano na ang staff ni Senador Sherwin Gatchalian, no? Paano kung si Senador Sherwin Gatchalian, Kuya Ruel, ang alokin, no? Na maging Secretary of Education. Total, kabisado niya ang education, eh. At saka siya naman ang head ng committee ng di ba? Oo nga, kumbaga, tsaka, maalam yung mama, dyan sa usapin ng edukasyon. So, tingnan natin, hindi pa nagre-reply ang kanyang staff na si JB. Okay, siguro, sa ating pagbabalik, 10:28 po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng Sofitek Appliances. Quality beyond limitation. Magbe-break tayo sandali, Kuya Ruel, dahil hintay natin baka biglang tumawag ang staff ni Senator Sherwin. Makakapanayam natin, mabait naman to si Sherwin Gatchalian, no? Chinese din ba si Senator Sherwin? Oo, atay. Tanungin natin pag nakakausap natin. Wala pa nagtatanong sa kanya yan, eh. No. Okay, magbabalik ko kami, ha. Huwag ko kayong alis, ha. Sandaling-sandali lang. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Bloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 32 minutes makalipas ang ikasampu ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng BTS. Ito ang BTS. Yeah. Do top search 100% cotton. Okay, thank you. Ege Ben ha. Ayan. Ayan BTS ha. Okay ang BTS Kuya Ren. Walang tayo sa gilid ha. Pag ganyan nung nando kami sa mga taga-Tondo, original to. Walang tahi sa gilid. Ganun ba? Oh. Kasi parang talagang BTS. Okay, basahin natin Kuya Ren itong mga yung mga reaksyon ng ating mga sa ating tanong na ano bang masasabi nyo sa panimbago na naman pambubudo o harassment, pero hindi na harassment ngayon dahil may kasama ng pananakit at pangsira sa ating mga kagamitan ayon kay itong mahaba-haba itong reaksyon ngayon ni Rudolph Villaseñor pag-usapan ng maayos na paghatian na lang para walang gulo o ibigay nyo na lang matapos kasi ngayon pa lang inagayat lumaban, aminin na natin na di kaya ng Pilipinas ang China. Gusto niya mag-surrender na tayo Bigyan na lang. Ganun ba Rudolph? Si Frederick, galit na galit man tayo sa ginawa nila. Ang tanging natin magagawa ay pagpapay ng diplomatic. Si Nixon Tang, di natin alam kung ano talaga mangyayari. Sabi, binenta na yun ng rights. Sa lupa lang yun. Sa dagat ba may rights din? Wala eh. Oo. Si Anton Vargas, nakakagalit na. Kumbaga sa sarili nating bakuran ay tayo pang naharas at nasisira. Si Joe, ilang beses na yan. Nakakalungkot. Si Vanessa, sabi niya, nakakaawang sundalo natin noon. Sana naman gumawa na ng aksyon. Okay, si Ronaldo. Tahimik pa rin ang Malacanang, hindi alam ang gagawin. Sunod-suran pa rin sa mga kano. Sunod-suran pa rin ba tayo sa mga kano, Kuya Roel? Pero may mutual defense treaty tayo na any something attack. Pero hindi nila consider na arm attack yun Kasi pag sinabi ng Malacanang yun, tutulong ba ang Amerika? Sa treaty talaga yun, pagka ginera tayo, tutulong ang Amerika. Yung problema sa layo, hindi, meron silang US bases dito sa Japan. Diyan sa Japan. At saka parang meron silang aircraft carrier, di ba? Nakantambay lang dyan sa dyan yata sa Hawaii lang. Magpay ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Maraming beses na yan, Cornelio. Marami na siyang beses. Mahigit 100 na raw ang protesta dyan. Si Joe Zamora, ang kakalungkot na pangyayari sa ating mga kapwa, tayo na nasaktan. Possible pang mangyari ito sa susunod. O posible nga ho yan. Thank you kay Les Banal, kay G. Prado, kay Melenda Valencia. Wala naman daw tayong magagawa dyan kundi mag-file ulit ng diplomatic protest. Ayan ang thank you kay Rene, kay Joseph. Magkaroon ng pinal na usapin with China na di dapat maulit ang pangharas. File ng diplomatic protest. Hanggang doon lang ba tayo kayong Ren? Oo, yun ang talagang kaya natin Ito si Kay RNC
Iron Sea, hindi Efren Sea, Iron Sea. Continue Iron Sea. lang po tayo magpay ng diplomatic protest at ipakalat mga pang-uubuso ng Chinese Coast Guard sa lahat ng social media platform sa buong mundo. Tama, di ba? Para makita nila na talaga inaapin na tayo. Inaapin na. Which is, alam mo naman, maling-mali yan. Okay. Sa araw nga ng Maynila, sa marami aktibidades dyan sa Maynila, Kuya Ruel. Sa Kalumpit, Bulacan, rin naman pala, piyesta. Happy Fiesta sa Kalumpit. San Juan de Bautista Fiesta rin sa San Juan. Ate Mayora Lem Faustino at naglinis nga rin sila ng paghahanda raw sa Libad Festival 2024, naglinis din sila ng river dyan. Pinangunahan ni Mayora at ang ibang mga konseho. Bukal ang tawag niya pag sa probinsya, sa municipality ng Kalumpit, Bulacan. Ayan, papangunahan ng mga opisyalis, manguna talaga sa paglilinis. Kasi public servant ka eh. So kasama yung mga kapulisan. Congratulations na Mayor Lem Faustino. Piyesta pala dyan sa 24 at 25. Invited ka ba? Sino natin? Nga. Kasabay lang sa San Juan de Bautista, piyesta rin sa San Juan. Okay. Dahil basaan din, di ba? Dito naman, ewan ko lang kung may basaan. At dito nga sa Maynila, Foundation Day ng Maynila, pagkakatatag ng Maynila. Marami aktibidades si Mayora Hani Lacuna. At mabuti masipag ngayon masipag sa mga passion si Mayora ngayon. Nilunsan niya yung Rampang Manila 2. Ayan, rumampa si Mayora. Ayan lang ko kasing gagawin ng Mayora. Wala nang gagawin. Nagawa na ni Mayor Isko. Kaya si Mayor Isko, kaya gaya ng sinasabi natin, hindi ko tatakbong mayor ng Maynila yan. Wala nang gagawin si Mayor Isko, si Orme Isko. Ano pang gagawin niya sa tingin mo sa Maynila, Kuya Ruel? Tingnan natin kung marami pang mga dapat mangupit. Mangupit. Wala na magagawa. Ginawa na lahat ang daming mga eskwela na pabahay. So wala na. Inaayos na yung part. Wala na siyang gagawin. Kaya ang takbo na niya is senador. Yan. At sa ilalim pa ng dito nyo lang narinig yan. Bago na yan. Dito sa Radyo Bandia. Tatakbo siya ng senador, Kuya Ruel, sa ilalim pa ng partido ng lolo mo. Ng tito mo. Ganun? Oo. Diba? Mananalo yan si Yorme. At least ngayon mananalo na siya. Okay, yun nga. Congratulations sa kay Mayora Lem Faustino sa kanyang mga taga-Kalumpiteño. Masipag na mayor. Meron pa bang iba bang papalit dyan? Sa tingin ko, wag na. Wag na? Pipili pa ba kayo na iba? Siyempre, wag na. Oo. Tama. Kuya Roy. Ito, galing kay JC Son Fernandez. Ang sabi niya? Masasabi ko, iwasan na lang ang mga ganong balita daw. Iwasan na lang daw yan. Magano na. Nakaka-stress lang daw. Magano na lang. Tawag dito. Ganit talaga ang komunistang China kahit pa mag-upgrade pa tayo ng mga ating sandata. Lakas, karamihan ay kurakot naman o nanakawan din ng karamihan pambili. So, ibig sabihin, maski na magkaroon tayong malaking pondo para to strengthen our Navy, baka naman makurakot lang. Hindi, pero siya sabi niya, parang ang gawin niya parang sensor na mag-black news doon. Oo. Sa usapin ng pangharas, Para kasi yung mga na-stress tao hindi na may-stress, di ba? Na-stress, mainis ka lang, magalit ka lang. Pwede ba yun? Pwede ba nating gawin yun na, kung may nangyari, mas maganda nga, ayun kay RNC, okay yun na inform na, para at least alam mo kung anong magagawa mo. Pero sa atin, ang gawin mo, huwag ka nang manood ng balita o kaya magano sa news, para hindi ka ma-stress. Ganun yan. Pero minsan talaga naka-stress na may point din si Pero ang analysis ng isang nating na kakilala, ang target daw talaga niyan, Kuya Roy, kaya ginagawa ng mga Chino yan, dito nyo lang ulit mapapakinggan. Dito lang ulit mapapakinggan. Ang target po talaga nila, yung Taiwan. Bawiin, di ba? Bawiin ng Taiwan. Coming 100-year anniversary ng CPP, Communist Party of Chinese Communist Party, na angkinin nila lahat ng mga teritoryong nasa kanila. Nabawiin. Babawiin lahat yan. At kasama yung Taiwan. At pero parang isa may isa pang bayan dyan sa Russia, Buludowski. Sa kanila rin daw yun. Lalabanan ba nila Russia? Parang kaso ganun parang mahirap pa kasi Buludowski.
Di ba? Pangalan pa lang, Russia. Nasa Russia nga, na teritoryo ng Russia. So, parang pangako ni President Xi Jinping, Kuya Roy. Yun nga, bawiin lahat sa loob ng, bawiin lahat ng mga teritoryo nila. So, kasama nga yung Taiwan. Yung Pilipinas kasi, strategic yan, di ba? When it comes to geographical. So bago nila mabawi yung dadaan sila sa Pilipinas, di ba? So, ayun ho ang talagang tema. Hindi naman daw usually yung yung resources. Ganun pala lahat. Kaya nga nagtayo sila ng di ba, ng mga artificial island. So lahat dadaan sa Pilipinas. Tatayuan nila ng ng base militar. Maganda, meron ako naisip na magandang negosyo. Anong negosyo? Lahat dadaan sa Pilipinas gawa tayo ng toll. Bayad. Toll ba yan? Meron toll toll. Iba yung toll sa toll. Toll, the overall vanity for colored hair. Sa mga gusto magpakulay at magkusang magpakulay, bumili lang ng tob. Sabihin nyo lang, may tob hair color ho kayo. Yan, sa lahat ng mga... Gawa na lang natin ng salon doon sa Saan? Baka lahat ng mga Chinese Coast Guard magpakulay ng buhok. Hindi na sila magagalit. Di ba? Magiging Friendster na. Friendster ba? Anyway, 10:41 na po ng umaga. Ayun nga, binabanggit natin. Yun pala, hindi naman daw particular dun sa resources dun sa ilalim, kung may gas o may Kaya nga nagtatayo ng artificial island para iprepara sa paglusob daw sa Taiwan. Yan ba? Yun pala ang nila, Kuya Ruel. Ayan At plano yan na angkinin lahat. Kasi so wild daw yung Taiwan diba? So wild daw kasi ang alam ko is talagang province ng China yun. Ng Taiwan. Pero since may history yan hindi ko na hindi ko lang ma-recall yun. Ang haba kasi ng usapan namin ng isang analysis. Yan, diba? Parang parang party. So, Kumintang party. Kaso yung communism. Nagkaroon yung party niya, naglaban sila. Natalo sila Chiang Kai-shek. Si Chiang Kai-shek yun Hindi, doon pala pinangalan yung school. Yung Kumintang sa Chinese is Kok Bintong. So pumunta sila sa Taiwan. Sabi nung naman siguro daw original ng mga Chinese Hindi, lahat naman sila original. Okay. Pero sabi nung nung communist, bali, pumunta na sila doon, wag na natin kaysa abalahin. Magkaroon ng bloodshed pa, dumami pa yung mamatay. Pinagbigyan na nila. So hindi nila nilusob. Ganun yun. Pero sa kanila pa rin yung kasi kaya nga sila nagsasabing one China policy. Ayan mula sa kay Deng Xiaoping. Okay, 10:43 at na lang yan, 17 minutes na lang magbubukas na ang Creative Nails Salon. Di ba, Kuya Ruel? Kung sa mga ganitong puro problema, magpaganda na lang kayo. Pumunta kayo sa Creative Nail and Lash Salon, located at 72 Scout Alcaraz Corner, Banawe, Quezon City. Okay, balikan natin yung binanggit natin kanina. Sabi ko lang magagawa. Tsaka ayaw na rin kasi balikan ni Yorme Isko Moreno, Kuya Ruel. Yung inutang niya 25 billion. Inutang ko na bahala na kayo dyan. Di ba? Pero bumababa naman daw. Nagbabayad naman ang City of Manila sa kanilang inutang na 25 billion. Yun nga lang, dahil tayo ng araw nangunguna sa pagdating sa utang. At least nanguna sa LGU, sa pinakamalaking may utang na LGU sa Pilipinas, ang Maynila. At nanguna rin yung Marikina. Kung pag-usapan yung yung ARI, Annual Revenue Income in Depth sa utang. Ang Maynila. Sinasabi nga rito, kapag mataas ang ARI to debt ratio ng isang LGU, ng local government unit tulad ng Marikina at Maynila, mas mahirapan itong makapaglunsad ng mga bagong programa. Dahil ang kita nito, yung revenue, ay nagiging pambayad utang lang. Yun nga sinasabi ko pag mangungutang ka, see to it na meron certain percentage. Meaning may planado. Nakikita ka talaga. Kasi yung kikitain mo, kunwari, ang interest rate is 1%
12% per annum. Ah. Tapos kikitain mo is parang 12%, di wala. Wag ka na mangutang. Kasi pagka umutang ka, imposibleng walang interest yan eh. So bibilangin mo. Pagka hindi ka na makabayad, magbebenta ka, tataasan mo yung mga tax, kawawa ang mga constituents. So sa mga magdenegosyo, nagsisimula, kailangan nilang mangutang, anong ba dapat? Hindi, actually pagka sa negosyo, mahirap umutang pagka hindi mo na-establish yung kumpanya mo. Hindi, yung mga nagsisimula, di ba? Nangungutang rin naman yung mga nagsisimula ko yung Ruel. Siyempre, pagka mangungutang ka, titingnan mo muna kasi hindi ka pwedeng magnegosyo na 50%, lahat 100% inutang mo. Okay. Siyempre, may certain percentage na kayang kitain yung pambayad. Diba? Hindi pwedeng utang kasi iba talagang... Ano bang requirements pag nangutang ka sa bangko? Pag kanya magtatayo ng negosyo. Siyempre, pagka sa bangko ka utang, at least meron kang 3 years yung company mo. Titingnan nila history. Di ba? Hindi, pero yung individual lang, Kuya Ruel. Individual lang. Hindi, individual, yung mga... Di ba may mga... Personal loan. Personal loan still, titingnan niya ano yung income mo. Kung may capacity ka. Kung may capacity ka to pay. Kung uutang ka 1 million, pero ang kinikita mo is 5,000 a month, decline ka. So dapat pag nangutang ka, planado at systematic at sa may kapabayang kang may kakayahan kang magbayad. Kasi sa totoo lang ibang negosyante pagka nagkaroon ng konting negosyo, 'di ba? Kumikita na. Di ba nakakalimutan yung utang niya eh. Kumita ako, mahawak mo yung pera. Bibili ng ganito, bibili ng bagong ganito. Tapos darating na yung bill, babayaran mo na. Patay. Hindi mo mabayaran dahil ginamit mo eh. So, pag ikaw nagnenegosyo, ang kaya mo lang galawin. Yung talagang iyon na. For example, ito yung lahat ng pera mo. Bilangin mo muna kung sino dapat mo bayaran, utang. So, kung ano yung sobra, yun lang galawin mo. So, wag galawin din yung kita? No, kasi mga Chinese, iba, kumita. Hindi niya gagalawin yung kita. Idadagdag niya doon sa capital. Kaya palaki na palaki. So, yun ang talagang technique matipid. Titipirin mo kasi... ang Pilipino, pag kumita? Lavish na kagad eh. Meron ng bagong cellphone. Diba? So, maling ganong mindset. Ako nga eh. Sa sobrang tipid ko eh. Hindi na ako nag-brief. Sa sobrang tipid ko, yung pwede ba sa KBP? Pwede ba naman daw? Ano, sa pupit na lang, di ba? Hindi, yung sapatos ng anak ko, ginagamit ko eh. Kung kinakailangan magtipid na huwag pakita na kung talagang sobra-sobra, tsaka ka gumastos. Kung talagang wala ka na palga ng pera, di gumastos ka. Pero tignan mo muna bago ka gumastos. Tama. Parang kung magkasano kasi ganyan yung mga Pilipino, di ba? Karamihan, di naman sa ba yung Pilipino, kumita na, abilisigan nito. Tsaka certain, for example, itong company mo, maglalagay ka ng certain, ito yung sisweldohin ko. Yun lang gagastusin mo. Iba, lahat ng mga gastos kinukuha sa company. By that time, kawawa yun. Mali yun. Mali bang ganong klaseng style? So, ililimit mo. For example, sige, mag-set ka na, maski na ang gawin kong sweldo ko is 50,000. Okay na yun, at least alam mo, expenses. Diba? Ikaw na mayari, sa sweldo mo sarili mo? Sa sweldo mo sarili mo. Bakit yun lang ang allowed na pang gastos mo. Hindi yung every time kukuha ka sa company ko, wala na. Mauubos yung puhunan. Diba? Ayan. From from Roel Stone, the entrepreneur. Si Egiben, good morning Egiben, more power. At kay happy birthday kay Insan June Hilira ng Nabota, si Supremo. Si June Hilira, happy birthday Insan June ng Nabotas City. Binabati ka na siyempre ni Mayor dyan, Mayor Toby Chanco sa Nabotas. May fellowship ang mga Eagles, no? Dyan sa may City State Hotel. Fellowship National Assembly. Ngayong umaga ho yan, 8 to 5 p.m. Dyan sa City State Hotel sa may Mabini, Ermita, Manila. Hindi natin yung mga nagbe-birthday. Sino? Si Domingo Malakas, happy birthday. At saka si Stephanie De La Cruz, happy birthday po.
Okay. Aha. Iba pang nag-react dito. Dapat yung mga NPA at Abu Sayyaf pang ipadala. Nabasa mo ba? Ipadala o itapon sa mga isda sa WPS. O nga, no, imbis na manggulo kayo, diba, kung talagang makabayan kayo, doon yung dalhin, no? Kasi kaya nga sila nandun, kasi makabayan sila eh. WPS. So, you defend the Philippines country. Oo nga, no. Doon mo sila itapon, no? O kaya yung mga polis na pasaway ko yung Ruel, yung mga may mga kaso, doon kaya padala, no? No, tapos di ba? Maging kasi kaibigan usually nila, pinadadala sa Mindanao, di ba? Pag naging kaibigan nila, matuturuan pa nila. Pag uwi sa China, gagawin nila. Okay, susuhulan na ng mga Chinese, eh. Oo nga. Wala rin wala tayong ligtas doon mga inayupak na yun. Ibis na lumaba kasi wala sa kanila yung nationalismo, no? Di ba, ganun din, di ba? Kaya nga nagkakaroon ng vaccine, di ba? Yung pinapasok mo, yung bakteryang tamad na tamad. So, mahalo yun dun sa bakteryang masipag. So, hindi magpo-prosper. Kaya nga, di ba, yung vaccine is talagang, yun din ang bakterya eh. Parang uminom tayo ng mga probiotic. Di ba? Yung tiyan natin. So marami siyang bakterya. Pag inom mo ng probiotic, yun ngayon ng parang mahalo. Tamad yung probiotic. Kunyari lang, tamad yung probiotic. Tama rin din yung mga active na na bakterya. Wala ako kami ni-endorse yung pang-inom na kaya nga probiotic sabi ko. Walang brand. Okay, Ruel. May oras pa kayo para umabol na mag-comment at kayo bubunutin ni Kuyang Ruel. Handa na ba yan, Kuyang Ruel? Bubunutin namin. Bunutin ko na ngayon para habang nag-usap tayo tungkol sa anong eto pala, may deadline pala sa sa PUB modernization, pero tapos yung rationalization naman ng pinag-usapan ngayon ng DOTR. Ilan ba bubunutin natin? Tatlo. Na hanggang 2026, hanggang end of 2026, ito yung yung sa ruta. So lilimitahan ng ng LTFRB ng DOTR in particular yung mga ruta ng mga PUB. So inuna muna yung modernization, pero yung ruta hindi muna inuna, yun ang daan. yun ang dapat umpisahan. Kaya maling-mali itong ginawang suspense ba? Oy! Si Irene C. Sa wakas nabunot ka rin, Si Irene C, nanalo ng 100 pesos GCash load. Si Anton Vargas. At ang pangatlo, direct message nyo kami sa aming fan page, sa sa Radyo Band, si Christy Largo. Yan. I-message nyo kami sa sa Radyo Bandido fan page, FB fan page, para maibigay namin ang inyong premyo. Sa oras na 10:53, Kuyang Ruel, ano pang iba pang reaksyon dyan? Sabi nga ito, bumabati lang naman. Sabi ni Joanne is happy weekend. At sabi ni ako, ikaw, hindi ko alam kung sino ka. Good day po, Double R. Yan ba? Ito, maganda tong ginawa ni congratulations din sa PRA, sa pumuno ni ni Chairman Attorney Alex Lopez, no? At bilib na bilib si President Bongbong Marcos, sa ginagawa ngayong hakbang ng PRA. At kaya nga ito, sa tuwa niya, itong Manila Cavitex toll suspended muna, walang toll dyan. At kasi ang namamahala ng Manila Cavitex, Kuyang Red, itong PRA ng grupo ni Attorney Alex Lopez. Na tumaas ang kita ngayon ng PRA from 3.5 billion ay naging 150 billion. Ilang percent yun? Yung nga tinatanong ko nung nakaraan 3.5 to 150 billion ng kita ng PRA. Ilang percent yun? More than 1,000 yun. Na percent? Oo. Ang galing pala niya. Manghinayang mga taga Maynila noon, ba't dito nanalong mayor?
Ginawang negosyo yung ahensya ng gobyerno. Dapat ganun eh. Kasi ang negosyo, ang gobyerno, negosyo yun eh. Oo. Diba? Kaya kumita ka para may mabigay na mga social services. Oo. Eh kung inayang kayo mga Manileño, hindi nyo to pinanado. Si Atty. Alex Lopez, kung di sana Hindi, malaki kita ng Manila. Hindi ngayon Nabayaran pa yung utang. Hindi ngayon na lubog sa utang. Oo. Ngayon, lubog eh. Lubog nga eh. Oo nga eh. Pero yung bulsa nila, busog. Oo, yan. Yan ang social service. Mga social services. Oo, kasi nagsosocial eh. Social talaga. Kasi ka, pero rampa-rampa dun sa sa Rampa Manila, yung binuo niya na para raw i-promote yung produkto. Kalokohan talagang pinaggagawa dyan sa Manila. Kaya kung sa Manila, iba ho na babae at babae rin ang maglalaban dyan, Kuya Ruel, ha? O si Mayora Hanin ako na, at si Naida Amping, dating Congresswoman Naida Amping, maglalaban dyan. Hindi sana maayos na maging discipline kasi sa Manila, walang discipline. Nila ng mga traffic kung saan dumadaan. Oo nga. Diba? One way dito, one way doon. Oo nga, tama. Oo. Siyempre, kailangan nilang lalo na yung mga nasa underground. Kawawa wala raw masyadong binibigay na benepisyo eh. Kaya yung mga empleyado o yung lalo na yung mga paborito natin, mga MTPB, gagawa ng diskarte yan, di ba? O pag wala kang ayuda, dami mong demand. Wala kang binibigay. Gagawa ng paraan para kumita, di ba? Kayong Ruel. Siyempre, ang tao everyday kumakain eh. Tama. Kung i-delay mo, alam nga pwede niya sabihin sa tiyan niya. Sasabihin, dapat. Next week na muna tayo. Pero sabi sa isang pag-aaral na pwedeng mabuhay ang tao sa loob ng isang linggo na isang buwan na tubig lang iniinom. Oo. Diba? Pag tubig, hindi pwede. Isang araw nga lang, uhaw na uhaw ko na, di ba? Kaya pagkain, kahit paano, pagka nagugutom ka, tignan mo na lang yung mga nasa billboard, bubusog ka na. Okay, nabunot na natin sa oras sa 10:57, nabunot namin si Irene C. Ulitin namin si Irene C., si Anton Vargas at si Christy Largo. Ikaw, Kuya Ruel, ba masasabi mo sa panibagong pag-atake na naman? Wala tayong magagawa eh. So, ang gagawin natin, never-ending protest. Tapos, yun nga, tama, nakita ko yung isa. Kung ako, ibibideohin ko lahat yan eh. Picture tapos padadala ko sa lahat ng mga social media platforms. Paalam na kung gaano kabuli at kung gaano pangaharas ang ginagawa ng Chinese Coast Guard sa atin. Okay, sa atin, maganda yung naging suggestion mo nga eh. Kung ako naman, may palakol sila. Yung gamitin natin yung echas tsaka yung ihi, no? Yung gamitin natin. Siguro iiwas sa atin. Bomba mo ng yun. May palakol pala, hindi ko ikaw tulong akin ha. Marami giba. Yun ang panggamit natin, pambubatihan natin kung lalapit pa sila. Oo. Diba? Ayun ang suggestion natin. Yun ay isang, pero seryosong suggestion yun kasi may ganong klaseng pambobomba. Meron yata kung napanood na ginamit yun eh. Di ba? Hindi gawin mo rin gano'n. Dahil binabastos ka eh. At least hindi, bastusan na. Okay, nako, maraming salamat. Susunod din, Tolma Serbisyo ang programa. Maraming po salamat sa amin yung pagsama sa amin hanggang sa susunod na Sabado. Okay, bye-bye. Happy weekend. Hi, good morning, Binis. Ang programang ito ay hinatid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.